Magandang gabi mga friend, mga bossing. Ilang araw na lang, Pasko na. Si Digong nakakulong pa rin. Wala nang pag-asa yun. Mga friend. Eto, gumaan ang loob ng mga kampo ng EJK victims. Si Atty. Conti to. Fit to stand trial, ruling versus Duterte. Pakinggan natin si Atty. Conti. 5 hours ago lang ito, oo. Talagang marami pa rin nakikinig dito sa teleserye na ito, no, mga friend. Itong si Kupalman. Naku, maraming salamat po Thank sa you, pagsama Attorney. sa amin. Si Atty. Conti ay ICC Assistant to Counsel din Opo. po. So, Merry ba ang Christmas, Attorney Chrissy, dahil po sa development po na lumabas na hindi pala fit to stand trial pala ang dating Pangulong Duterte ayon po sa medical expert sa ICC. Syempre, medyo gumaan ang loob ng mga victims dahil mukhang medyo senyales ito na magsisimula ang trial. Of course, hindi pa ito yung final answer. Kumbaga, kailangan yung judges ang magsabi. Pero, syempre, meron ka ng expert na nagsasabing ganito, tingin namin walang balakid para sabihin nila, okay, let's continue with the confirmation of charges hearing in 2026. Pero yun po ay wala pang talagang exact date ngayon na po, Attorney. Kahit meron pong result na yung medical examination sa former president, wala pang itinatakda yung mismong ICC kung kailan tayo magde-decide dyan sa result ng medical exam. Magandang balita para sa mga taong Oo, kasi sa totoo, yung judge pa rin talaga yung magpapasya. They can even decide against the medical expert's opinion na sa tingin nila, mas pinaniniwalaan nila yung observations naman ng defense. Sinasabi kasi ng defense, tingnan nyo, hindi naman kumbaga unanimous yung lahat ng sinasabi nila. Kaya, hindi kumbaga hayaan yung may hinihingi pa sila na mag-evidentiary hearing, etc. Posibleng pagbigyan din yon. Pero sa tingin ko, ang bigat na nung sinabi ng expert at kahit pa may konting kuti-kuti na hindi talaga sila, parang sabi nung isa kasi, hindi ko expertise to, kaya magde-defer ako dun sa isa. Tingin ko ganito, pero ano bang sabi nung, ako tingin ko yung geriatric psychologist or neurologist ba yun? Kasi yun yung doktor pang matatanda. Opo. Ano pong masasabi niyo, Attorney, doon sa statement pa rin ng abogado ni former President, si Attorney Kaufman, na Basta, si Duterte para sa akin, mula nung nakita ko yan, nagdadaldal yan, abnormal na yan talaga. Kaso, ang pag-abnormal niya, nagamit niya. Walang sa mga Pilipino, wala man lang nag-rally para si Duterte, palayasin sa pwesto. Maski na minura niya na yung Panginoon, minura niya yung Pope, pinagnumura niya, pinakulong niya si Laila de Lima. Puro kawalang yan talaga. Pagpapatay niya, walang nagrereklamo. Walang nagrereklamo na walang Duterte resign, walang ganun. Pero dating may tililing na talaga di ba? Kung ano-anong pinagdadaldal, pati Katoliko, binalahura, ng putang ina, walang nakatapos ang putang ina, nakatapos ng termino. Puro kawalang yan ang pinakita, ha? Meron pa siya yung programa ng Gabi ng Lagim, sabi ni Kaper Silapid. Saka siya meron siyang press briefing ba yun? Siya mag-isa, hating gabi, puta na talaga may sira sa ulo. Pero wala talagang wala ka nakita na maraming wala. Hindi kagaya ngayon ng panahon ni Bongbong, Sus Mariosep. Di ba? At ang nagpapababa kay Bongbong, yung sira ulo, di ba? Tuloy. despite gano'n ang result ng medical exam, ipinipilit po nila na talagang hindi fit to stand to trial ang Duterte dahil meron ngang signs na siya ay may Short-term memory loss. And something. Minsan nakaka-stretch na yung mga sinasabi na
short term. Kaya ako, gawin natin, kumbaga, i-laymanize natin at tingnan natin sa sariling experience. Meron naman talagang matatanda na nakakalimot. Ako nga, bata-bata pa, nakakalimot Ako ako rin. na iwan yung susi. Ang short-term memory loss naman, kahit ganun, hindi ko nakakalimutan yung kasalanan ko sa nanay ko. Hindi ko nagawa ito, ganun. Kaya parang may maliliit na bagay na pinapalaki. At sa palagay ko, itong konsepto ng, kumbaga, memory loss, psychological issues, ay normal na nakikita natin sa matatanda. Pero hindi dahilan para isantabi entirely yung buong proceedings sa ICC. Attorney, do you think magro-rule pa yung mga judge within 2025 or nakabakasyon na ba sila? Para lang regarding dito nga sa medical condition ng dating Pangulo. Ay, nakabakasyon na. Nakabakasyon na. December 12 ang last okay. day. Essentially, judicial recess. Pero may konti pang pumapasok naman dyan. Pero yung judges, hindi na yan magde-decide. Kaya baka January na. Maliban kung baka nag-Zoom call yan noong December 12. Tapos nagbotohan. Sabi ko, ewan ko yun yung isang senaryo. Pero January na mukhang i-announce yung decision. At Okay. sa tansya nga, ako, hindi ko din yung tansya nung isang dating taga-court. Sabi niyo, baka mga 2 weeks, kaya na yan. Na babasahin mo lang naman yung report, aaralin mo yung observations or comments. Sa 2 weeks, kaya nyo lang mag-schedule ng meeting, deliberation, ibaba na yung decision. Palagay ko nga yung mas issue na lang nila ay kailan i-reset. Medyo mahirap yun kasi una, calendar nila. Yung pre-trial chamber kasi syempre busy yung mga judges kung saan-saan. Isiset ba natin yan ng mabilis kaagad, 1 month after. Considering hindi pa nag-a-appoint ng counsels of choice yung victim. Hindi pa nila napagpapasahan yun eh. Wala pa po pala? Oo, nakaabang kami. Tapos sabi nga ngayon kasi may parang nagre-represent naman yung Office of the Public Counsel for Victims, parang PAW nila. Yun, nakakasagot naman yung mga biktima through her, pero may mga sinadjusting victims na ito sana yung counsel. Tapos may tanong din, sino ba talaga yung victims na kikilalanin sa ICC? Of course, issue din yan dahil sa dinami-dami ng namatay, sa dinami-dami ng nabiktima, kukunti lang ang kukunin para mag-participate sa ICC process. So, sa totoo, Ganun pala yung mga pre, no? Sa dami-dami ng namatay, kukunti lang kukunin para magdesisyon ng International Criminal Court dito sa crimes against humanity, no? Doon siguro sumapit itong mga gunggong na to dahil akala nila patatawag lahat yung mga biktima na 6,000. Yung palang konti lang. Oo. No? Hindi siguro in-anticipate nito si Digong yun, no? Oo. maliit lang yung bilang na binigay sa amin nung una, pero sabi, kinaklarify nga namin kung pwedeng ipasok pa itong iba pa. Oo. So, pwede ba attorney, sila Attorney Butuyan, Attorney Gilbert Andres, sila yung mag-represent sa victims? Yes, actually, Sila yung choice? Sila yung gusto ng victims ba? Oo, magkausap kami niyan, NUPL at saka Center Law, na mukhang kami yung mga accredited, di ba? Kayo rin po, oo. Pwede kaming magbuo ng team, including Dr. Nery Colmenares. Congratulations pala, nakuha niya yung PhD niya. Oh, congrats. Sa University of Melbourne. At itong ICC case, ito actually, Uy, may balita mga friend ha. Si Romeo Acop, 78 years old. Pumanaw na. Kanina lang. ang thesis kasi niya, ang tagal-tagal na 2000s pa, ICC Congressman din noon eh. Magaling din. No? Dating police din eh. Oh. Mayor din yata si Romeo Acop eh. na. Kaya kumbaga yung mga abogadong may kliyente na biktima. Hindi lang yung kumbaga out of nowhere, di ba? At pangalawa, accredited before the ICC. Ito yung kumbaga makikita nating porsigido na mag-represent ng victims sa court.
Naka-ready naman. Opo. Okay. So, possible, January na rin po iyan kung sino madedetermine. Or kailangan mo nang i-determine kung tutuloy. Ay, syempre, yung kung tutuloy. Pero, ano yun medyo parang mutually exclusive naman. Pwede silang mag-appoint. Parang mutually exclusive naman. Pwede silang mag-appoint, pero hindi tuloy, di ba? Pwede Kasi, rin. Ay, medyo mahaba-haba pa yan mga pre. No? Siguro, eto sa akin siguro sabi ng mga judges, no, parang tanga to si Kupalman na to. Hindi na uubusan ng palusot. No? Puro deny na nga eh. Okay sabi niya. Fit to stand trial, sabi ng mga eksperto. Sabi ng ni Kupalman, hindi, malilimutin na, hindi na kaya. Di ba? Sabi siguro, siyempre nagkakausap-usap yung mga judges na yan, di ba? Sabi siguro ng mga judges, ang kulit na itong abogado na to. Ayaw huminto. Nang kakapospon. Imposible naman talagang manalo yung pinagdadaldal nito si Kupalman. Nandiyan siguro siya, binabayaran siya. Para yan nga, i-delay ang proceeding. No? Yun lang yan. Kasi nga, pag dumiretso yan, wala namang maididepensa si Kupalman, di ba? Wala. Ididepensa niya, inamin na, under oath pa sa Senado, sa Kongreso, na pumapatay siya ng tao, meron siyang death squad, ano pang litigation dyan? Di ba? Paulit-ulit ako mga friend. Pag yan hindi nabasahan ng sakda. Nailusot ni Kupalman yan na mapauwi rito, o tsaka hindi natuloy yung trial niyan, puta na. Hindi na ICC yan. Kala-kalang lukohan na yan. Di ba? Ganun lang yun. Si Kupalman talagang kinuha yan para yan. Mahal ng bayad. Para mag-delay ka lang mag-isip ka lang ng paano hindi matutuloy yung trial. Interim release. Matanda na. Malilimutin na. Wala kayong jurisdiction. Lahat yun. Dinay. Tangina, si Kupalman, hindi na naubusan. Laki kasi bayad, di ba? The International Criminal Court prosecutor says former President Rodrigo Duterte may be pretending to have cognitive impairment to evade trial and is asking the tribunal to resume proceedings in his crimes against humanity case. Deputy Prosecutor Mame Mandiayan Yang told the ICC that court-appointed medical experts found Duterte frail but mentally capable of understanding the charges. Frail daw. Maputla. Pero naiintindihan niya. Nakakaintindi siya. Siyempre, mamumutla naman talaga itong gago na ito. Kulang sa chipay, di ba? Tsaka yun nga, nakakulong. Di siya makagala, di ba? Talagang mamumutla ka. Sino ba naman hindi, di ba? Pero may normal pa rin utak niya, di ba? Tuloy. The evidence and the consequences of the case. The prosecution said the experts also found Duterte unreliable in reporting his condition and noted signs of underperformance during testing. The ICC prosecutor stressed that Duterte remains fit to participate in pre-trial proceedings, including the confirmation of charges hearing. Victims' counsel echoed the call, urging the court to move forward without further delay. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Si Idol. Ngayon pong episode na to ay pag-uusapan natin ng isang mahalagang bagay tungkol sa flood control project, particularly in the province of Benguet, na kung saan napag-alaman na nadulas o nalaglag ang dating Undersecretary ng Public Works and Highways na si Catalina Cabral. Siya po ay natagpuang patay nung isang araw dyan sa Cannon Road, along Cannon Road sa Tuba, Benguet, at napag-alaman na siya ay allegedly nalaglag according to the autopsy disclosed by Secretary of Department of Interior and Local Government na si John Vic Remulla.
Kanina inaalaman nga natin na sa autopsiya lumabas na basag yung kanang mukha ni Yusek Cabral, bali ang mga ribs, bali ang tuhod, bali ang kamay. Medyo masaklap ang kinahinatnan ng kanyang pagkamatay. May sakit yun, ha? At kasi siya ay para doon sa mga hindi nakapanood ng aking previous vlog yesterday, yung live ko, si Yusek Cabral ay pumunta ng Baguio, nag-check-in po sa Ion Hotel. Itong Ion Hotel, napakahalaga sa pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung dating Holiday Inn dyan sa Baguio City na isang 3-star hotel na dating pagmamayari ng isang international hotel group. At mahalaga to, no? Diyan po nag-check-in si Secretary or si Undersecretary Cabral, kasama po ang kanyang driver. At sa isang sitwasyon ay nagpahatid nga daw itong si Undersecretary doon sa Canon Nag-check-in daw doon sa hotel, sa Ion Hotel. Kasama yung driver. Ayoko mag-isip, Road, no? Medyo palaisipan sa atin to sa dinami-dami ng mga magagandang pasyalan sa Baguio City at na pwede ka mag-unwind talaga ay doon sa gilid ng Cannon Road sa may malalim na bangin nagpahatid itong si Yusek Cabral. Sa unang pagkakataon, sinita po sila ng mga pulis. Ngunit after several hours ay pagkakain yata sa may malapit sa Ion Hotel ay bumalik. At nung nakabalik doon ay naiwan si Yusek Cabral, pinaalis ang driver, and then after several hours na binalikan niya ay nawawala na ang undersecretary at nagpatulong sa pulis. Nakita nung kinagabi. Doon ako na, mga friend, Oo. Bakit pinaalis na ng pulis? Tapos, nung umalis, bumalik pa ulit, nagpatid na naman doon, tapos pinaalis yung driver. No? Malalim mo talaga Alam niyo yung sinasabi nila na nakita naman natin, no? Hindi naman traffic doon kasi nga parang zigzag road Oo, walang nadulas? Bakit? Nagtitinikling ba si Cabral doon para tanga ba siya? Alam niya na lasing ba siya? O yun ang tanong doon Hindi natin alam, ba't niya pinaalis yung driver? Maraming tanong, mga bros. What if mayroong pumaradang van? Tapos lang natin pagparada basta magpatid ka doon, sabi siguro gano'n, kukunin ka namin doon, gano'n. Tapos nung pumarada yung van, siyempre yung van binubuksan pag gano'n, di ba? Hindi naman bubuksan. Tara na, sabi. Yun pa, bigla pala siya tinulak. Pwedeng gano'n. May makakakita ba? Yung van nakaganyan, nandito siya. Tapos pagbukas ng van, pagpunta niya na, tinulak na siya. Hindi bibilang ng minuto Pagparada ng van, lalapit siya, tutulak na siya, tapos na. Di ba? May makakita ba? Di ba? Akala sumakay na siya sa van. Na medyo dumaan na ganyan, akala sumakay na siya sa van, yung pala nahulog na sa bangin. Di ba? Tuloy natin kay Rene Bueno. Na itong si Yusek Cabral ay nandoon na sa ilalim ng bangin. Okay? So, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman dito sa hotel na kanyang pinag-check-inan. Nakasama niya yung kanyang driver. At magkano ang worth ng property, sino ang may-ari, sino ang previously owner of Ion Hotel, sino ang nakabili, bakit binenta, at sino ang recently nakabili ng Ion Hotel. At saan nang galing yung pera? As reported,
Allegedly, it was sold in the amount of 2.5 billion pesos for a 3-star hotel located in the BC area of Baguio City. Ito po ang ating pag-aaralan sa episode na to sapagkat dito malakas ang impact ni Undersecretary Cabral, yung pagkakamatay niya dyan sa Cannon Road in relation dito sa Ion Hotel at ang koneksyon kay Congressman Eric Yap na kongresista sa probinsya ng Benguet Province. Okay? Alam niyo po nung December 20, ngayon lang, no? Itong araw na to, ang ating pong pamahalaan through the Independent Commission for Infrastructure at ang ating Anti-Money Laundering Council ay nakadiskubre na uncover nila ang isang systematic kickback pipeline. Masyadong malawak ang itong kaso na to. Yung public funds intended for the mitigation of flood, yung pagbaha, mapigilan, mabawasan, no, ang baha sa ating mga lugar dito sa Metro Manila, for instance, no, at sa iba pang mga probinsya na madalas binabaha. Napakayaman pala itong Cabral na to, mga friend. Bilyonaryo pala to. Alam nyo. Pero sa totoo, hindi ako niniwala ako na nadulas yan, hindi. At hindi rin ako naniniwala tumalon yan. Baka siguro, hindi natin alam, pero malabo. Malamang yan talaga tinulak. Oo. Itong malawakang pag-withdraw ng pera, pagkuha ng pondo sa ating treasury na nagkakahalaga ng 16 billion pesos doon sa jurisdiction ni Congressman Eric Yap na nangyari during that time na siya ay kongresista from being a chairman of the Appropriations Committee, yung BICAM, no? Ay nakakuha ng 16 billion pesos na pondo para sa flood control. At ito pong si Eric Yap ay nagme-may-ari ng isang construction firm dyan sa Tuba, Benguet, sa Benguet Province. Okay. So tingnan natin ngayon, napag-alaman sa investigasyon na yung hotel na kung saan nag-check-in si former Undersecretary Catalina Cabral ay siya pala ang may-ari nito from 2018 up to the early part of 2025. Siya po pala 2018, ha? Si Digong Ho ang presidente niyan. Oh. Ha? Siya raw may-ari, ito si Cabral. Ha? Tapos itong early 2025, binenta raw ni Eric Yap. Ha? Something fishy talaga eh. Saan kukuha ng ganun kalaking pera si Cabral? Oh. Nakabili nito through Vivo Line Corporation na siya rin naman ang may-ari. Ito po ay in-acquire nila sa International Hotel Group, itong Holiday Inn. In-acquire to ng Vivo Line Corporation owned by Undersecretary, the former Undersecretary Cabral. Okay, so acquired niyan. From 2018 hanggang early of 2025, Vivo Line through Undersecretary Cabral through Vivo Line acquired the property, so siya ang may-ari nito. Pero way back in 2021, kasi from 2018 to 2021 or 2022, nag-ooperate to under the name of Holiday Inn. But because of some financial problems, no, tungkol sa franchise, kasi ginagamit ng Ion Hotel before, kasi Holiday Inn, ginagamit na yung pangalan ng Holiday Inn.
So, nagkaroon ng problema sa bayaran sa franchise fee, yung royalty. So, approximately amounting to 1 million pesos yung pinagawayan sa korte. So, ang ginawa ng Vivo Line Corporation, kinancel yung franchise fee, and then nagkaroon ng rebranding ng hotel. It's a 3-star hotel. So, ni-rebranding ng Vivo Line yan. Which is owned by former Undersecretary Cabral. So from 2022 hanggang ngayon 2025, it is operating as Ion Hotel. So it is already independent from International Hotel Group na Holiday Inn. Okay? So binili to ni Cabral, no? Definitely, Yan. during that time, siguro ang halaga nito, medyo mababa pa yung presyo ng lupa. Approximately nasa 1 billion to 2 billion ang halaga nung nabili niya to. Pero earlier this year, the property was acquired by Congressman Eric Yap. So, per news report, sa mga nabasa ko na newspaper online, lumalabas na ito ay in-acquire, no? Approximately nasa 2.5 billion ang pagkakabili ni Eric Yap from Yusek Cabral. Okay? So, binili niya na. Puta, di bilyonaryo pala tong Yusek Cabral. Binili ni Eric Yap ng 2.5 billion, tapos papakamatay. Madudulas magulo na friend. Hindi ko ano. Ang hirap tanggapin yan. To. Mahirap tanggapin yan. Maraming tanong ho dyan. Oh. Bilyonaryo pala. Oo. Sindikato talaga to. Tama siya sabi niya. No? Trillanes. Naging sindikato itong DPWH na to. 2.5. Approximately, yun ang buying amount. So, as of this moment, so it is Congressman Eric Yap who owns the property now. Ngayon, Yung Eric Yap, barkada yata ni Pulong. Oh. Ngayon, binili niya ng 2.5 billion yung property, and it was during the period na nakakuha si Congressman, allegedly. ano salin yan? Si Eric Yap na yan, congressman na yan. Di ba, mga friend? Bilyonaryo pala yan. Oh. Anong salin yan? Para lang bumibili pala ng laruan tong hotel 2.5 billion binili kay putang klase sa ulo. Gaano kaya mas si Duterte? Di ba? 2.5 billion. Si Pulong 51 billion yung hindi may paliwanag, isa na punta Di ba? Sa totoo lang mga friend, baka marami pang itong mga to. Tawag mga dami. No. Gaya ito si Kibuloy, pabalik kay Kibuloy, di ba? Napakaraming pera ng ginubos doon sa. Nagpapatayo pa nga si Kibuloy ng pinakamalaking arena sa buong mundo. 12 billion yata halaga. Pinapatayo, ewan ko kung natapos na. O napakaganda, mas malaki pa raw sa MOA. Doon sa ni Iglesia ni Cristo, mas malaki pa raw doon. Indoor arena yata Tapos nung nakakulong si Kibuloy, kay Duterte na lahat, administrador na si Duterte sa buong ari-arian lahat ng Kibuloy. Baka itong Cabral na to ganyan din to Baka to tinatakot pa to na Hindi ko pagkamatay ng isang yung madulas ka sa bangin, katangano yan, di mo matali. Diyos ko. Pero alam niya mga friend, kung nagpakamatay man yan,
pero hindi ko matanggap. Kasi marami ho dyan, puta, wala na nga makain eh. Nanlilimos na lang. O, parehas lang naman may buhay, di ba? Nakatira sa gilid ng ilog, na namumuhay ng namamasura. Hindi naman nila naiisip magpakamatay. Di ba? O. Basta malalim mo yan. Tsaka ito mga friend. Sino bang ang tuwang-tuwa kung merong taong nagpapakamatay? Si Satanas. O, diba? Bakit? Yun ang bulong niyan. Kasalanan mo sa Diyos yung kitlin mong buhay mo, di ba? Dahil siya lang ang pwedeng bumawi kung kailan. Pero yung ikaw ang pumatay sa sarili mong buhay, kasalanan po yan. O, di ba? Kung naniniwala ka sa Diyos, di ba? O, pero pag tinalo ka ng bulong ni Satanas, marami problema mo, magpakamatay ka na. Tuwan-tuwa naman si Satanas, nagpakamatay nga yung gago, o di ba? Yun o yan, hindi ako naniniwala nagpakamatay yan. Sa ganung paraan, na napakasakit, hindi. Hindi ko yan pag nadulas, tsaka yun nga, magpapababa doon yung iwan mo na ako, sabi sa driver. Tapos bumalik yung driver, hinahanap na siya, wala na. Wala na sa ilalim ng bangin. Ang hirap po ano yan. Hindi ko kapanipaniwala, kayo ba? Mag-collab na tayo mga friend. Ako naniniwala. Yun nga siguro, sabi mo. Itong si Kupalman, sabi siguro ng mga judges sa ICC, puta, ang kulit nitong gago na to. Ilang beses na deny yung depensa niya eh. Pero malapit na maubusan yan, mga friend. Nang ingangak niya, wala na. Ito na, huli na siguro to. Yung pipilit niya na, mali kayo, mali ang findings niyo, mga eksperto kayo, hindi na pwedeng kliyente ko, basta, hindi na pwede yan. Diba? Ganun. May hina ka talaga, Kupalman. Sabihin mo lang sa kliyente mo, mag-hunger strike, tatanga-tanga ka talaga eh. Ako dito sa reels na to, ay ganyan. Pa! Oo. Patulong naman po ako sa assignment ko. Ano ba yan? Papatulong sa Ano daw assignment. po ang pagkakaiba ng bayani at ng politiko? Ay, simple. Alam mo yung mga bayani, nagbuwis ng buhay yan mga yan. Yung politiko po. Sa buwis na bubuhay yan mga yan. Ang tawa ko doon mga boss, oo. Tay, tulungan mo nga ako sa assignment ko. Ano ba yan, ano ba yung kaiba ng bayani sa politiko? Ang bayani, nagbuwis ng buhay. Ang politiko, tay, nabubuhay sa buwis yan. Ang gagaling na gumagawa ito mga friend, no? Shout out, Lebrado Tubico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Halatang mayroong foul play dyan. Ayun na nga. Napanood ko, Karox, yung vlog ni Bud. Yang si Cabral ay may-ari ng isang 3-star hotel na ibinenta kay Kong Eric Yap. Hayop. Anong may-ari ng 3-star hotel? Abay, mayaman. Saan galing ang yaman? Yun nga ang tanong dyan. Parang si Kibuloy. Saan ba galing ng pera ni Kibuloy? Para maka-afford siya ng ganong klaseng kingdom na merong eskwelahan, Jose Maria College. Taknang puta. Hayop sa loob ng kingdom. Putang ina. Tapos nung nadakip si Kibulog, idigong na lahat. SP Aki, shout out. Happy weekend. God bless everyone. God bless SP. Librado Ludovico ito. Baka yan si Kupalman at digong nyo ay parehong may sayad. Correct, Karox. Si Kupalman ay laging kontra para hindi matrial si Duterte. Diba? Wala naman ibang depensa eh. Michelle, Edwin, Mike, my friend, shout out. Merry Christmas mga boss, Nabidal Mendoza. Good evening, Karox. Sabi po ni DILG Secretary Mulya ay confirm na si former Yusek Cabral nga po ay bangkay. Di na po siguro kinaya ni Yusek Cabral ang pressure ng anomalyang kinasasangkutan niya. Oo, pwede. Pero bakit niya doon gagawin yun? Ba't siya doon magtitinikling doon? Sabihin mo, nadulas. Mahirap yung tanggap-tanggap. Chipista Bunao. Gandang gabi po, kuya sa mga kawaros. Walang kwenta si driver. Akalain nyo, malungkot na si Yusek Cabral. Nag-selfie pa si driver.
At parang ngiting tagumpay pa kayo. Ngiting tagumpay pa. Kayo mga kawaros, anong napunan nyo? Yun nga eh, hindi ako na dyan. Na, ganong katalinong tao, tatalo. Whiskey, shout out. Diyan siya nag-umpisa. Kumurap doon sa netting. Diyan din siya natapos. Diyan din siya tinapos. Kalat ni Baya, shout out. Pastor John Lagon, shout out my friend. Kalat ni good evening, Kasani. Dapat sa driver na yan ay kapunin ng isang daang beses. God bless your family. God bless Kalat ni. Kapunin. Kalat ni ulit oh. Alam mo Kasani, maliban sa mga sabungero, ang mga driver ay magaling magtanggal ng panty. Magtanggal ng stress pala. Patay tayo dyan. Sa AJ, shout out Karox. Totoo ba taga Davao yung driver ni Cabral? Kata-kata. The first suspect. O, yun nga. Tsaka tagtad ng tato. Ikaw ba naman, kayaman-yaman mo, kukuha ka ng driver na ganon? Siyempre, kukuha kayo mga bakit kukuha ka ng puro tato? Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Pinatay yan. At tingin ko nga, kasabwat yung driver na yan. Kasi nga, sa interview pa lang dyan, ang daming katakataka at mali-mali. At halatang kinakabahan at parang may relasyon ata ang dalawa. Yun. Kasi nga, nag-check-in pa ang dalawa sa hotel. At yung mga sagot nito, parang may alam at bakit tumatanggi pa ito sa amo niya. Pwede ba tumanggi sa driver? Driver lang ito. Dapat imbestigahan itong driver na to. Kasi tingin ko nga, baka ito pa ang tumulak o hinagis nitong driver na ito at may nag-utos sa kanya na binayaran ito. Naku, Sir Rox, halata naman sa mga salita nito, ewan ko din. Kaduda-duda lang. O, diba? Ako rin duda. Ako naman, yun naman ang ano ko. Kasi, hindi naman kukuha ba na, may pumaradang isang van. O, tapos lalabas din sa gilid yung mata. Tapos, wala ka na. Pipick upin nga namin dyan. Yusek, biglang tinulak na lang. Tapos, walang nakakita. Diba? Ang lumabas, nadulas. Chris Hope, shout out. Severely depressed si Cabral kahit involved siya sa anomalya sa DPWH. At isa siya sa mga kakasuhan. Hindi na siya umattend December 15, hearing too much pressure sa kanya ang problema sa DPWH. Naguguluhan ng araw siya, magulo ang isip. Depression leads to suicide. Umalis ang 2 a.m. sa Maynila, nag-iisa kasama driver pagdating sa Cannon Road. Mga 8 a.m. pinahinto yun niya yung driver, baka umaga pa lang. Balak na niyang tumalon pero sinita sila ng pulis at pinaalis dahil delikado yung lugar na yon. Nag-check-in sila at kumain pagkatapos pinabalik niya yung driver sa same place kung saan sila pinaalis ng pulis at nagpaiwan sa driver doon na nagpakamatay. Ang tanong, ang tanong, pag nag-out na sa depression, sure, magpapakamatay na yan. At makita mo sila parang masaya. Marami rin siguro siyang nakurakot. Bilyonaryo nga siya eh. Sa tagal niya DPWH, isa siya sa kakasuhan ngayon. Ngayon lang kasi nagkabistuhan ang korupsyon sa DPWH at ang daming taong involved sa pagnanakaw. Hihinangan niyan natangay sa bulong sa tanas. Oo. Elizabeth Iscario. Bakit? Pag nagpakamatay pa siya, tapos na yung kaso niya, hindi. Hahabulin pa rin siya, di ba? Kumuha na siya abogado, o kaya sumama siya kay Bato sa pagtatago, Elizabeth Iscario. Sir Rox, itong si Digong, dyan yan mamamatay sa ICC. At kahit anong gawin nito, lalo na mag-hunger strike, effect yan sa mga judges. Yan na lang drama lang ang iisipin nila. Kaya sa tindi ng ebidensya kay Digong na yan, walang magagawa ang Koopman na yan. Wala talaga kung hindi magpa-delay. Eddie Luna, shout out, my friend. So, Karox, magandang gabi sa'yo. Diyan, Karox.
at nagyari ka kay Miss Cabral. Ang nangyari kay Miss Cabral, siguro gumalaw ang desisyon ng Diyos. Ano't ano man, may mga mabigat ang kasalanan si Miss Cabral. Kaya lang, di din natin alam kung si ginusto na din ng Panginoon yun. Diyos lang ang nakakaalam. God bless sa'yo, Karos. God bless, Eddie Luna. Elizabeth Iscare ulit to. Rox, dapat yung buong pamilya ni Diskaya, ikulong sila. Kasi nga involved sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ituro ito ng mag-asawa sa mga anak niya kung paano ito magnakaw. Kung napanood nyo yung kay Vic Soto, napanood ko. Sa mga ibinulgar niya sa sistema ng pagnanakaw ng pamilyang ito, grabe si Rox. Bata pa lang mga kurakot na, sama-sama silang lahat sa selda. Kung sa ibang bansa yan, firing squad na sila lahat yan. Tapos na ang kayabangan sa sobrang taas na lipat ng mga ito, di ba? Ang mga friend, dapat yan, kumpis kayo na lahat, ari-arian yan eh, pati yung mga building yan eh, dahil puro nakaw yun eh. Eddie Luna ulit, okay ka Rox, hindi ko makita yung isang vlog mo dito. Kung okay sa'yo, pakiulit na lang dito yung full name mo. Uli, subukan ko na sa Gcash. Salamat. Roque Expectacion. Isasend ko sa'yo. Roque Expectacion. Oo. Yun. Roque Expectacion. Yung Expectacion. E-S-P-E-C-T-A-C-I-O-N. Oo. Yun yung Gcash ko. 091627523860. Oo. Salamat Ang bilis nun, pagka sa Gcash mo pinadala, minuto lang eh. Papasok na. Eddie Luna ulit Hindi ako masyadong makapag-type tablet kasi bagong opera kamay ko. Pinaalis ko yung bukol ko sa joint gout. Joint gout daw yun. Salamat, Karo. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Ito dito Dito may reply ako sa'yo dito. Karox, palagi ko, sa laki ng problema ni Jose Cabral, talagang hindi na niya kinaya ang pressure sa kanya. Siyempre, ang isang mabigat na iniisip niya ay pag nakulong siya, no bail yun. At hindi siya sanay ganong katayuan. Karox, pakiulit ngayon yung pangalan ng Gcash na lang gamitin ko. Salamat, Karox. Mabuhay ka. May reply ako dito. Nag-reply ako sa'yo dito. Mr. Auto lang to, Roque I Expectacion, Gcash. May reply to, friend. Nasahin mo yung reply. Hindi mo nababasa yung reply. Shirley J. Sir, shout out. Matinding pressure ang dinaranas, kaya ayan, nangyari, Karox. Dapat nabantayan siya ng pamilya. Yun nga, yung asawa niya, bakit hindi niya kasama iniiwas siya ng asawa niya, kasama yung driver. Alam mo dapat nabantayan siya ng pamilya. Sobrang yaman din pala. Malamang may mas malaking isda ang kasabwat sa nakasabwat flood control. At yung hotel na nag-check-in sila, dati palang pag may-ari anyway, pag talaga ang Diyos ang kumilos, kahit anong yaman mo, pag may ginawa kang hindi maganda, babawiin at babawiin sa'yo. Sinabi mo pa. Nagsilbi sila kay Satanas di yun ang inabot nila. Di ba? Tandaan niyo si Panginoong Jesus. Nandun siya sa taas ng bundok lumapit si Satanas. Sambahin mo lang ako, lahat ng iyong nakikita ay magiging iyo. Lumayas ka, Satanas. Di ba? Ito, may mga taong bagay. Panginoong Jesus kasi hindi naman basta-basta tao, di ba? Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Biren, pinagpasakit po sa Pilato. Memoryato ko yan. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out mga friend isang malaking kababalaghan, ito. Isang malaking katangahan po si Rox. Di lang po amoy bulok na bagoong si Rox. May mabaho po sa burak na galing sa Impurnal. Ang kwentong imbento ni Mr. Pogi Loverboy. Iya Deli pa. Naku, tayo ba naman paglalakuan pa nitong si Mr. Driver, ano po, Sir Rox?
Kung talagang pag-relax lang po ang gusto ng kanyang madam, di na po kailangan ang scenic view at malamig na hangin ng Baguio. Mariosip naman po, Xerox. Di dili. Mga paniwala talaga ito. Sa dinami-dami po ng mga buntong hiningang mga magagandang tanawin bago ka po makarating sa Baguio. Bakit nga, sir driver? Doon pa sa napili mo na puntahan aber at doon pa sa may bangin, tas iniwan mo lang. Pasensya na po, Xerox, pero parang katakarara. Ang kwentong palusot ni Mr. Basta Driver, Sweet Lover. Anong katangahan po yan, Xerox? Tia Delio. Kahit pa sinabi ni madam mo na iwan mo lang siya, pwede naman yun andun lang din siya, di ba, Xerox? Yun nga, bakit niya? At saka nag-aalis nga ng naglilibang nga, dapat kwentuhan mo, ikaw naman driver o pagkigulo ko mo kami ni Tia Deli. Iiwan. Kung talagang siya po may pag-aalala para sa kanyang madam, di ba, Xerox? Alam mo, delikado yung bangin, yung pang pinag-iiniwanan, tas doon ka lang sa sasakyan maninigarilyo, tas ubod ng tagal bago mo pa binalikan. Naku, Xerox. Naniniwala naman yung kababayan mo, di ba? Si John Vic, oo, naniniwala daw. Kailangan po dyan, isang matalino at malikot ang utak na investigador. Hindi po kinakaya ng power ko ang amoy patis na palusot na Mr. Lover Boy. Parang may something po behind it. At ito naman po, isa pang kulangot na epal din po ng Cavite. Ay nako bro. Sarap di talagang pagbuluhin ng magkapatid. Mano ang pag-ayusin niya yung mga trabaho niya, baka kailangan po, Xerox, umpisahan mo munang maglinis dyan sa loob ng bakuran nyo bago ka magwalis ng kalat ng kapitbahay mo, no po? Yan naman sa akin, Sir Pogi, payong kapatid lang naman po, transparency, it's the best policy, it's the depth policy daw ayon po sa kay asungot na Tia Delia. Kaya trabaho muna bago kuda at siguruduhin po natin na tayo po walang bahay dungis bago po tayo magturo ng daliri sa iba. Wag po tayong puro pasikat at payabang lang at maging mema lang palagi. So basta ako po, Xerox, talaga pong iba po ang amoy ko dyan sa bangin issue na yan ni Madam. Ikaw lang ba ako I don't think na kung gusto man pong magpakamatay, pagtalon pa sa bangin. Pwede naman agapatukan lang sa ahas, di ba? Na puro matatarik na batuhan pa ang babagsakan mo. Naku, Sir Lover Boy. Dapat matakot ka sa baka multuhin ka ni Madam. Isang malupit at matalinong investigasyon po ang dapat dyan, Sir Rox. Totoo. Huwag niya po tayong paglakuan at gawin tayong lahat na syunga. Hindi ka po lulusot, Sir Lover Boy. There's a lot of ways to find out that there's really something behind the bangin story ni Madam. Huwag kami, kuya. Okay? Sabihin mo yan, bulok mong kwento sa bulaklak ng katuray. Naku sobra namang haba na po ng aking talata. Ako makakutusan ng aking mga kawaryo sa palag. Sobrang haba ng kuda. Maligayang Pasko po sa lahat po ng aking mga kawaryo. Sa inyo pong lahat na pong nakikiburaot at nagmamahal. Ito po ang super kulit at asungot ninyong Tia Deli. God bless everyone. Ingat palagi, Sir Rox. Namamas ko din po ako. Namamas ko din po ako. Ikaw ingat ka rin, Tia Deli ka. Rodelia Alpilor, shoutout. Hello, Sir Rox. Sadyang nakakalungkot talaga ginawa ni Catalina Cabral. Siya pa naman ang pinakamalaking issue ngayon at ang daming lumabas sa kanya, pati naman pag-aari niya ang hotel hanggang sa ibenta niya kay Kiap. Sobrang stress na yan, sir. Mali din yung driver niya, dapat di niya iniwan, or kung iwan man niya, dapat lumayo lang siya sa tabi
Basta natatanaw niya. Yan lang, Xerox, ingat and God bless us all. God bless, Rodelia. Yun nga. Rodelia Alpilor, baka po Xerox, nalula siya kasi daw po, tinatakutan niya po yung mataas na lugar. Para sa akin lang po, Xerox. Hindi nga siya dapat pupunta doon kasi mataas yun eh. Di ba? Takot nga raw, di ba? Loisel, shout out. Mr. Sa totoo lang to, nabanggit mo yung ayaw ng autopsy ng asawa. May red flag doon. Kawawang Pinas. Totoo. Shirley J. Sir, shout out. Ang daming mangyayari sa isang oras, no? Mag-relax lang. Doon pa na delikadong lugar. Milyonaryo. Correction, Shirley J. Sir. Bilyonaryo. Pumayag siyang doon mag-relax. Ewan ko, ayaw kong mag-isip ng masama pero parang murder ang nangyari. Iisa ang takbo ng utak natin. Marilo Pabianak, shout out. Dahil Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Kung in good faith at sanay yung driver na iwan yung boss niya, dapat umandar yung common sense niya at concern sa boss niya na sa sulok ng isip niya, teka, tila weird itong papaiwan sa gilid ng bangin, magpapaalis na stress. Yun nga. At for sure, hindi naman kaila sa kanya ng mga news na nasasangkot ang boss niya. Totoo. Galing natin, ha? Sa kontrobersya, dapat hindi niya iiwan yun ganung katagal. Isang babae pa naman sa isang lugar na hindi naman talaga park o para makaramdam ng ginhawa sa isip niya. Sa mga pinagdadaanan at di niya ni-remind ang boss niya na dalhin ng cellphone para makakontak niya kapag babalikan na. Wala dun CCTV. Kaya ligtas yung mga may plano na sa kanya. Yun nga, tama ako, di ba? Baka nung nandun na, sabi nung driver, iniwan ko sige. Pumaradin, sakay ka na, tinulak na. Ay nako. Madali namang iwasan na magkaroon ng fingerprints na magsuot ng gloves kasi sure na maharap ang investigasyon kung sakaling paraan ng pagkamatay. Na-save sana yung malagim na kamatayan. Yun kung kasabwat siya, ibang usapan na din po. Rest in peace, Mrs. Cabral. Di ba? Brother Elias Isyo, shout out. Reynaldo Gonzales, malamang may kamit si Yusek yun, dapat alamin ng cellphone, di ba? Yun nga, kinuha na raw 3J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Kaya nga tapat ang mga politiko sa kanilang tungkulin. Servant sila ng bayan, hindi sila pinagsisilbihan. Kaso, ang love of money nga, ang root of all evil, ayon sa Biblia. Kaya tingnan mo, pag eleksyon, bakit sila nagkakanda ugaga sa pagtakbo? Ang liit naman ng sweldo. Kasi nga, sa power na gusto nilang mahawakan. Tulad ng istorya ng Batang Quiapo, totoo yung nangyayari. Sana naman mabago na ang mga botante. At iboto ang tama. Sana nga, 3J Soup ka. Dolor Garcia, shout out. Prenay Bingson. Eman Escalona, shout out. Boyong Kong, Balong. 3J Soup. Jeff Ramos, Xerox, ilang araw lang Pasko na. Nahuli na ba si Bato? Wala na yun. Pero di bale, pasasaan ba't mahuli din yan? Konting intay lang. Huwag na rin nag-aalala dyan kay Bantag. Alam ng Intel kung nasaan yan. Kaya lang, pinababayaan lang muna. Sa anong dahilan, ewan natin. Pero alam yan ng mga autoridad. Pwede. Kaya nga sabi ko, di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami dahilan. Di ba? Sabi Inchik. 3J Show pala to. Xerox, dito muna tayo kay Sara Duterte. 2 beses pala siyang dumalaw sa Bibilid Prison. Naku pag nakuha ang CCTV, kung di pa nabura, she is really in trouble. Ako, Xerox, naniniwala akong binisita nga ni Sara si Madrigal. Madriaga. Kasi yung may usok, may apoy. Bakit hindi pa pasinungalingan ni Sara
kung di totoo, di ba? Kaya nga, ang dami niyang interview dapat she address this issue, di ba? Baka less talk, less mistake, sabi nung Gaga. No comment. Diba? PJ Show ulit. Dito naman tayo kay Koopman. Hi, alam ng buong mundo ang nakipable at walang sakit sa isip si Kong D. Anong walang sakit? Meron. Sira nga ulo niyan eh. Natural lang nagawan ng paraan ni Koopman para hindi maka-attend si Kong D sa hearing. Pero ang investigasyon ng mga medical authority ng ICC, napatunayan nga able and capable si Gong Di, kaya tuloy ang trial. Yun nga, ba? Mission accomplished mga bossing. Oo. Hanggang bukas po muli. Merry Christmas sa lahat. Pamasko ko ha. Good night. God bless.